support leadership. Yung alam mo, say, excuse me, pero yon, support leadership. The Chinese love BBM. The Chinese love BBM to be our forever president. Bakit? Weak eh. Weak leader eh. Eh siyempre, kung ako yung China, mas gusto ko, yan si BBM, kasi alam ko, hindi yan kikilos against China. Diba? So I can do open time ako, gawin ko lahat ng gusto kong manggawa, kasi alam ko, takot ka, naduduwag ka, na-under ka nga eh, yun yung problema eh. So, ay nako. Kaya kayo mga may balak tumakbong presidente o vice president o senate o whatever, na you want to become leaders, hanggang mayor nga, hanggang barangay captain. Aba, maghunos dili kayo. If you want to run for public office and then kunwari kang leader pero hindi naman, may mahiya kayo sa sarili nyo. Mahiya kayo sa taong bayan na nagluluklok sa inyo. Tumakbo ka ng presidente ng Pilipinas, tapos nun hindi mo gagampanan yon, ang dami mong benefit. May Duterte na nauna sa'yo, pinakita sa'yo, tuwan-tuwa, kaya ganyan ng tao eh. Kaya nga ang dami, parang kulto, mga tao, bow, Duterte, Duterte, Duterte. Oh, ikaw nabola mo, nabudol mo yung tao na, BBM, BBM. Pagkatapos ng wala pang 2 taon, ayaw na sa'yo. Paano nga? Something's wrong with your leadership skill. Okay? Dami mong general, tanungin mo sila. Get advice. No? You get advice from them and you learn from them. Kaso, pagka tinatanong mo, mahina rin sa leadership, ay, good luck. Buhaw-buhaw kayo pare-parehas. Naku, good luck. Kasi kung ang tinatanong mo, mahinang klaseng leadership ang alam, good luck. At kung kayong mga nasa paligid ng presidente panay-sip-sip, abay, good luck din. Kasi you're not helping the president. Because if you help the president, you're helping the Filipino people. Ano sabi ng mga general? No? If the president succeeds, we succeed. If the president fails, we fail. O ganun naman pala eh. So why is there a question sa leadership ng presidente? Nasaan ang Pangulo? Yun yung joke eh. Nasaan ang Pangulo? Sa issue ng droga, ba't wala mag-advise sa kanya? Ang hihina ninyo. I-advise nyo sa kanya. Mr. President, sagutin mo na yan. Ano ba? Kahit tanggalin mo ako, kahit i-fire mo ako, patapon mo kung saan, kahit you fire me, it wouldn't change yung perception ng tao. What will change the perception of the Filipino people is that you submit yourself to a drug test. Or you state, hindi or. No choice ka ron eh. Na kailangan magpa-drug test ka, BBM, to show, pati si First Lady, First Family, to show na malinis kayo. And then, hindi ka pwede magsabing hindi eh. Hindi mo pwede sabihin na isnabin mo, dededmain mo, hindi. Public property ka. Niluklok ka dyan for the next 6 years hanggang 2020. May karapatan ang taong bayan to demand from you. Magpa-drug test ka. Yun ang demand ng taong bayan. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko. Hindi mo pwedeng sabihin na deadma lang ako. Hindi pwede. Nalong magsususpekta kasi ang tao na totoo. That's why you have to submit yourself sa drug test. Kayong mga general na nakapaligid sa presidente, retired o whatever, o active, sabihin nyo, BBM, magpa-drug test ka na. Mga mista ko na nakapaligid sa kanya, sabihin mo, bro, magpa-drug test na. Ganun kasimple, and it will go away yung issue. Hindi pwedeng hindi nyo pansinin, kasi pagka hindi nyo pinansin, it lends truth dun sa may katotohanan. Ayusin ko lang. It lends truth na, uy, totoo kasi no pansin eh. Hindi niya pinapansin. Di ba? Ano isipin ng taong bayan? I am just parroting, I am just
saying it loud na ang taong bayan yun ang iniisip. Totoo. Kahit hindi ipakita yung pulboronic video na yan, isip ng taong bayan, totoo, kasi salag-salag kayo kung ano-ano. Matatapos ng January, December pa yan, November pa yan, etc. Tagal na yan. Hanggang ngayon wala. So you submit yourself for a drug test. Tsaka sabihin mo, ikaw mismo manggaling sa'yo. Bakit? Ayaw mo mag-isinungaling, ano? Kasi pag sinabi mo hindi totoo yan, and then biglang lumabas yung pulboronic video, ay sinungaling ka talaga. Di ba? That's why, yun yung problema mo eh. BBM, yun ang problema mo. That's why kinakailangan harapin nyo. Sabi ko nga, ano pa ang gagawin mo? Parang Gloria Arroyo, I am sorry. O, diba? Ano? O, kaya ni Bunye, this is the splice na recording o video na kamo. This is the pulboronic video o dalawang version. Ewan ko sa inyo. Pinasok niya yung gusot na yun. Tatakbo-takbo kang presidente. Nabudol mo yung taong bayan. Ayan ngayon. Kita mo. Tapos, ang masama, dinadagdagan nyo. Okay. So, at first I was thinking, itong concert thing na to, ang naging problema, leadership. No? You have the benefit of an ex-President Duterte, you have the benefit of an ex-President father. Shucks naman. Father! Pare, nasa Malacanang ka. No, Mr. BBM, nasa Malacanang ka. Hanep, nag-training ka. Pumunta ka 1 week sa PMA, tumira ka. Nakipag-ranger ka. Nakipag-marines ka. Nag-official ka. Hanep, you have all the benefit. Your father was a war hero. Was a strong man. Was a benevolent dictator. That's the title that I'm giving him. Benevolent, mabait na dictator. Hindi yung sinasabi ng mga dilawan ng walang yang dictator, maraming pinapatay. Hindi. Strong man. Alam niya yung gagawin niya, bagong silang, di ba? Bagong lipunan. May bago ng, di ba? Kaya, you have the benefit. Tumira ka ng mismong Malacanang. Ba't ka nangangamote? Bakit? Hindi mo alam. Ang daming dumaan na mga leader. Napanood mo naman yung mga MacArthur na yan, yung mga Patton na yan. Napanood mo yung lahat ng general na yan. Nabalitaan mo si Canyeso. Nabalitaan mo yung sila Abad, sila Luga, o Mison. O, yung mga, sila Javier. Nabalitaan mo sigurado. Yung mga legend ng mga sila Gatan, di ba? Rebel General. Si ano ba yan? Rebel, pangalan kay Gatan nun. Tapos, siyempre, nakita mo sila, sila Ramos. Mababa pa ang kategorya si Ramos eh. Sumasakay lang si Ramos. Pero West Pointer. Veteran sa Korea. Sa Vietnam. Korea ba? Vietnam. Korea. So, you can just imagine, ang daming dumaan sa panahon over time na ang gagaling ng mga tao. You have the benefit. You could have opened up history books and then nakita mo yung gaano kagagaling itong mga tao, gaano kagaling yung Midway, mga battle na yan, di ba? Yung mga Battle of the Bulge, yung kay MacArthur na Battle of Incheon, di ba? Yung mga ganun ba? Baka hindi mo hilig, baka hilig mo party. So, given all the predecessors, tatay mo na, tapos nun, kita mo kung ano yung mali kay Cory, nakita mo kung ano yung mali kay Estrada, kung ano maganda kay Estrada, makatao, nakita mo kung ano yung tama kay Gloria, strong, no? Strong siya. Nakita mo kung ano yung mali kay Noynoy, nasaan ang Pangulo, Noynoy, na imbis na pumunta sa 44, pumunta sa ribbon cutting, galit ang mga tao, tapos doon sa wake, sasabihin niya, yung tatay ko pinatay din ng mga militar, tabla na tayo. Naman to, quiet. Diba? So,
nakita mo si Duterte, standard, hinanga ng tao, nakita mo, grabe yung bumoto sa'yo. Kasi boto yan ni Sara eh, di ba? Boto ng Duterte. Pero ano nga yung ginagawa mo? Wala. Support leadership, yung alam mo, excuse me, pero yun, support leadership. Eto na po si General Browner at pinabubulaanan yung mga ganong salita. Maniniwala sana ako eh. Kasi mabait naman yan si General Browner. Straight yan, straight shooter yan. He's a good guy, one of the good guys yan. Eto lang yung problema ko. General Browner announcement came days after nagtanong ang mga tao. Days after lumabas yung balita. Days after pinag-uusapan na siya sa social media. Sa madaling sabi, bakit ngayon lang yung sagot na yan? Uy, walang katotohanan yan. Ay, hindi. Maglalagay kami ng mga additional task force. Buti na lang din, mabait ang ating mga media. Hindi sila nagtanong, sir, saan pa ba magkakaroon ng mga task force bukod sa Davao? Meron na po ba kayong listahan? Walang nagtanong ng ganon. So, we will never know. Yeah? Until much later, kung meron ngang ibang mga task force na itinataguyod. Okay, yun. Sabi ni Vincent, alam na kasi ng media, nakakaamoy na po. Sabi niya, at Corny, do you think Lambino overturned the Santiago case? No, it did not. Because it's very clear in the dispositive portion that says, we will no longer revisit the Santiago case. And the ruling stands, di ba? Sabi ni Uncle Bro, one of the good guys, puppet ng admin na to, walang bayag. The dark horse is silent, that is Gringo. Excuse me? Dark horse, pinag-uusapan ninyo dyan. Gringo talaga? He ran with the administration. What will he have? What standing does he have? Bukod pa dyan, hindi naman yata sikreto na ilang beses na siya nag-warning ng mga ganyan. Pero the rumor is, the scuttlebutt is, or what everybody says, everybody knows, is that Senator Gringo has on more than one occasion left people behind. Right? We can end it there kasi yung mga people that got left behind can make kwento to you. Sabi ni, Mirasol Sumbilio says, watching from Athens, Greece with my sister E. Sabi ni Phoenix, baka tanong nila yan ng mga bayaran para sa ICC implementation. So bakit disarmahan ng TFD? Po. Plus, at the same time, Harry, I'm working here. Sabi ni Vincent Remigio, the Congress pulled everything. Isa pa pala yan. Hindi naman din natin mapagkakaila na nangyari yung pagdiskubre ng medyo hindi ka nais-nais o medyo, how do you call this, hindi makatotohanan na People's Initiative. At desperado din ang ilang mga miyembro ng Kongreso na makamove on at makakalimutan ang People's Initiative. Makatanim nila yan, sabi ni Phoenix, ng mga bayaran para sa ICC implementation at bakit disarmahan ng TFD. Well, ang sinasabi, originally, kaya daw di-dismantle at di-disarmahan ng TFD ay dahil hindi na raw significant or necessary kasi may peace and order na naman daw. Siguro sa umpisa ng lahat ng mga live natin, magsasagot muna tayo ng mga frequently asked questions. Number 1, nasa karambola ka pa ba? Wala na po. Okay? Bakit ka tinanggal bilang press secretary? Ewan ko, tanungin niyo dun sa nasa Malacanang. Nairita na ako sa ulit-ulit eh. Okay? Nag-resign lang po ako, inunahan ko sila. Sabi ni Ronel, Digong's arrest will be Ninoy 2.0. Naku, subukan lang nila. Sabi ni Robert, magkakautak sila nila Maharlika Sas at ibang DDS vlogger. Okay? Paano yan? DDS ako. Out. Sabi ni Junriel, baka ang mga additional task force na yan ay siyang mag-arrest kay PRD. O kita nyo, yung mga ganyan na tanong indicates to me na maraming nababahala. Whether may katotohanan o hindi, yung lumagsang rumor kanina, nababahala ang mga tao. Whether they're pro-Digong or pro-BBM, ang dinig ko is, nobody wants that. Kasi alam nila, that will be the precursor to restlessness ng taong bayan. Alam natin na magiging uneasy tayo at baka mag-disappear ang kumbaga yung peace and order. So, yun yung inaano natin.
tinitignan natin, inoobserbahan natin right now. Now, makatarungan ba if ever? But why is there a rumor to begin with? Ang tingin ko dyan is, among other things, it could be a test. Somebody's testing the reactions ng mga tao. Ano bang gagawin ng mga tao kung ganito mangyari? Tinetesting kung ano yung sasabihin no. Okay. Can we talk about this one first before you ask questions on other issues? Para dire-diretso tayo. Promise I'll answer your other questions later. Okay? Sabi ni Ma'am Yolanda, I'm worried. Pag hinuli si PRD, malaking gulo yan. Yan ang katapusan ni BBM. Well, ako ayokong mag-speculate ng ganon. Nevertheless, it is of course a concern for us. Pero hindi rin natin to pwedeng pag-usapan kung hindi natin isasama yung sinabi ni dating Pangulo dun sa Davao Rally. So may mga binitiwan siya na ilang mga salita that are very serious, including accusations of misuse of illegal substances. Okay? Meron din na sinabi si Mayor Baste na you are lazy, you lack compassion. Tapos much later, sinabi rin niya that he has to resign. The president has to resign. Ang dating Pangulo, in his frustration, was already saying things like, ay nako, if you're not going to do, why are you tampering with the Constitution? Ano ba ang kailangan? You're simply tampering with it now. Pinapasok nyo yan not for the people's well-being, not for the public interest, but in order to extend your terms or in order to maintain office for decades to come. Because of itong mga statements na ito, plus nabanggit pa ang ilang non-officials who occupy Malacanang, one in particular, who I shall not name, na obvious naman kung sino yon. Nabanggit din yon. And in the coming days, nakita natin na nag-increase ang tensyon ni First Lady around the Vice President. Okay? So, kumbaga, they're not keeping their feelings a secret. We know that the tensions are high. The President tried to bring it down by saying, no, he trusts VP Sara, she will continue being secretary. And then, of course, sumagot din si VP Inday at sinabing, I'm thankful to the President, I will continue to serve, ganyan. And the statements of the President and the Vice President were calculated to bring down the tensions. Kumbaga, to de-escalate the tensions that were already escalating even before former President Duterte made his speech in the Davao Rally or Davao Prayer Rally. It just, kumbaga, made the tensions rise higher and allowed other people to start speaking up. Okay? So, now, mas dumadami ang nagki-question, mas marami they feel free to talk about certain things that were not easy to talk about before, such as, but not limited to, the use of